Hindi, shout out sa'yo. Joke lang. O, tuloy. Presidente na sa kanyang perspektibo sinimula na ang impeachment matapos mabigo ang People's Initiative na naglalayong amyendahan ang konstitusyon. Mayroon din umanong tumatrabaho para sa pagpapapirma ng Articles of Impeachment. Ayon pa kay Yan, ay, ang tinis naman ng boses nun. O, yan na naman sila, mga kababayan. Sasabihin, dadali na naman sila na merong 150 million na ibinigay sa mga congressman, bagbag, bulto-bulto na cash. Wala naman po silang maipakita. Ang sasabihin po sa atin, mga bossing, ay based on what we've heard. Puro ganun ho. Ubra ho ba yun sa mamamayang Pilipino? Yung sabi-sabi, alam niyo po, nababawasan mga kababayan ang tiwala ng sambayan ng Pilipino kay Inday Sara Duterte dahil ho sa mga kasinungalingan. Dahil po sa kasinungalingan, biruin mo, lalong lumagapak yung tiwala sa kanya nung sinabi may utang daw ang Luistro sa kanila. Hindi naman ho napatunayan, hindi na ho sinundan. Di ho ba? Kasi nga pag sinundan, lalo lang mabubuko na kasinungalingan yung sinasabi. Sinagot ho siya agad-agad ni Congresswoman Jinx Luistro, mga bossing. Di ba Sir Archie Berroya at Ginger Cat at Joel Q at Mada? Di ba? Sinagot siya agad-agad ni Congresswoman Jinx Luistro. Nabigyan nyo naman po kami ng resibo. No? Para naman, hindi kami nanghuhula kung magkano babayaran na utang namin sa inyo. Ayun, wala. 'Di ba? Hindi na sinundan ho, mga kababayan. Si BP naman, puro naman pa issue-issue. Sa sobrang lagi kayong sumasama kay Maharlika, ayan, style Maharlika na din kayo. Sabi ni Ray Piñoco, I thought and I can taught you, pangkape, Ninong Tot. Salamat po sa inyo, si Ray Piñoco. Naku po, wag pala nating dapat iiwanan si Ray Piñoco nagpapalipad, no? Wag na po kayong mag-abala, pero na-appreciate ko po yan. Wag na po kayong mag-abala, mga bossing. Nagagalit tuloy si Betsaida. Shoot ka, Sarah. Nagnanakaw at mamamatay tao. Dapat sa iyo ay mayroong magtanggal na ulo mo. Naku, wag na po natin gayahin yung style ng Vice Presidente na biglang haharap sa press con at tapos ang sasabihin lang ho, mga kababayan, gusto kong putulan ng ulo yung presidente. Bakit daw ho? Kasi daw hindi binigay yung relos doon sa batang kadete. Diyos ko po. Minsan mapapaisip na talaga tayo no? May sapak ba ang Vice Presidente? Kasi yung mga hindi naman dapat isinasa publiko at sinasabi sa publiko, walang habas niyang sinasabi. Mapapaisip din tayo, no? Kung saan po napupunta yung pondong hinihingi niya. Kagaya na lang, sa 2 billion, humihingi siya ng pondo. 2 billion ho, mga kababayan. At sabi nga po ni Coco Pimentel doon, 100 million daw po, mga kababayan, mapupunta doon sa mga advisor niya. Minsan mapapatanong tayo, nasaan yung 100 million na yun? Bakit ganito? Yung mga nakikita nating mga salita sa Vice Presidente, hindi ba lang ba siya ina-advisean nung mga advisor na yon para hindi naman magmukhang katawa-tawa at hindi mukhang may sapak ang ating Vice Presidente pag lumalabas po, lalo na sa national television, mga kababayan. Tuloy. Kay VP Sara, paraan aniya ito para maalis siya bilang frontrunner sa 2028 presidential race, lalo na at siya ang nangunguna sa survey. Hindi po yun, madam. Ganito po yan. Kapag sinagot nyo yan, tingin ko po, pag nasagot nyo ng maayos, naku, Madam BP. Tapos naipagtanggol nyo, naidepensa nyo ng maayos ang inyong sarili. Nako, baka po kami kami pa ho mismo ang magtanggol sa inyo. Di po ba? Kami dati ho nakaset na yung utak namin.
2022 nakaset na ho yung utak namin. Ano? Pagkatapos ni Bongbong Marcos bilang Pangulo, rekta tayo Inday Sara Duterte. Nakaset na po yung utak namin ng ganun. No? Ngayon po, Madam, sa nakikita namin na hindi nyo pagsagot dito sa mga issue, no? Dito sa mga reklamo sa inyo, ay pag-iisip namin ako hindi pala pwedeng maging vice-presidente. At ako ho nagpapasalamat to kay dating Pangulong Duterte. Bakit to? Dahil doon sa pagtayo-tayo niya ng entablado, pagsigaw-sigaw niya ng adik ang Pangulo, no? At dahil doon sa kagustuhan nila na maagaw ang posisyon ng pagka-presidente ni Pangulong Bongbong Marcos, nabisto natin itong mga ito, na ganito pala ang ugali nitong mga ito. Ganito pala ang pinaggagawa sa ating bayan. Kaya dating Pangulong Duterte, no, na ngayon po nakapiit diyan sa ICC. Bayani ka, boss. Bayani in a way na ibinuko mo mismo yung pamilya mo dito sa mga ganitong mga gawain. Oh. Di po ba? Kung hindi po nagsisigaw yung mga yan, kung hindi po nagmautog-mautog yung mga yan, hindi natin mabibisto. Kung tumahimik lang po ang vice-presidente at inintay yung kanyang time para iboto ng taong bayan, naku ho, nadali na naman tayo. Mararamdaman na naman po natin yung pagkiling ng ating bayan sa China. Di po ba? Sabi ni Ginger Cat, yung survey na iyan ay survey ng Semenay. Alam mo naman yung mga Semenay na yan? One particular member of the House of Representatives already said publicly that there was money in exchange for the signatures in the articles of impeachment. Kasabay po nun, Madam, pagpapakita po ng ebidensya. No? Hindi po uubra sa bayang Pilipinas yung chismisan lang po. Hindi po, no? Kailangan po, sinabi mo, yung mga kongresista tumatanggap ng pera. Pakita mo, litrato, picture, pangyayari, kailangan may suportang ebidensya yan. Hindi kami papayag ng, meron daw 150 million Sino may sabi? Yun yung narinig namin Di ba? Sabi ni Sir Archie Beroya na kaibigan natin, tama ka tol, kahit ako si BP talaga president ko noon after Marcos Jr. Kaso, nagmadali para hindi pumutok yung mga kaso nila. Akala kasi nila, weak president. Ayan, nasa ICC na siya. Di po ba? Sabi ni Rosewin, ebidensya muna, Sarah, hindi chismis bintang lang. Mahilig po sila sa mga chismisan ho. Because I am the front runner in the presidential race in 2020. Totoo ho yun, naniniwala po ako dun. No, kaya po ang sinasabi ko mga kababayan, mabuti na lang. Nagmadali sila. Mabuti na lang. No, nahalata agad natin na may mga baho silang ayaw lumabas. Dahil ang Pangulong Bongbong Marcos, walang Ito ang magandang Pangulo ho, mga kababayan. Walang, tawag dito, utang na loob. No? Walang utang na loob. Bakit? Naging unit team tayo tapos ilalabas mo yung mga papaimbestigahan mo kami, etc., etc., yung mga ganito, EJK, etong mga pogo, etong mga papaimbestigahan mo kami. Kasi bilang Pangulo, kailangan natin gamutin ang ating bayan. Namong problema, daos-dos ang ating bayan. At wala ditong kakampi kita dati, wala ditong kakampi kita noon, wala ditong si Buloyski nagpahiram ng speaker, nagpahiram ng entablado para doon sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang ganun. Ano po? Kaya ho, mga kababayan, ang maganda ho dito, pantay po ang karapatan ng mayayaman at mahihirap po para sa bansa natin. Diba? Mamaya meron yata tayong topic tungkol doon sa bumaliktad daw na witness.
kay Quibuloy. O, tuloy pa muna natin si Inday. 28. The survey shows that. And I think they want to eliminate Sandali, yung survey na nangunguna siya. Totoo naman yan, pero ngayon malabo na siguro, no? Unless kung yung sinasabi di umano na survey company na ni Bongo ang magse-survey, di umano. the front runner. Ngunit para sa Malacanang, ito ay naratibo lamang ng pangalawang Pangulo na nais ipakita sa taong bayan. Giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginagawa ito ni VP Sara upang mailihis ang atensyon at mawala ang issue patungkol sa kanyang accountability sa confidential funds. At Correct ho. No, sabi ko nga po sa inyo kung ako ang nasa kalagayan ng ating Vice Presidente, nako, hindi ako pupunta. Eto channel ho natin mga kababayan, kung anong tanong siya ang sagot. 1 + 1 = 2 nga, sabi ni Fernando Ramos. O, di ba? Yan po ang kinagisnan ko kay Fernando Ramos. 1 + 1 = 2. Ganon, kung ano ang tanong, siya ang sagot. Sa kanila ho, ang tanong, nagnakaw ka ba sa pera ng bayan? Ang gagawin nila, yan ba legal ba yung pagtatanong mo sa akin kung nagnakaw ako ng sa pera ng bayan? Di ho ba? Malayo ang sagot. At eto, inilalayo din ho niya, mga kababayan. Inilalayo ho. Di ba?